Maliit lang ba yung... Maliit, 5,000 square meter lang po yun. Ah, kaperaso lang yun. Tapos, opo. Bali kalahati hektarya po. Kalahati hektarya lang. Kilala po pala kayo ng mga farmer dito. Eh, lagi ako dito eh. Ano eh, kaibigan ko si Mayor. Opo. Tapos nag-ano ako dito, nag-gift giving ako. Oo nga daw po, na ano po nila. Hinigay ako ng mga groceries pag Christmas. Kilala. Lahat po sila, mga pangulo ng ano yan eh. Ay, yung mga pangulo, opo. Kaya kilala nila ako. Pangulo ng Mga association. Pangulo ng magpapalay. Ayun. Mabigat po. Opo. Dati 37 po lang ngayon maabot ng 50. Makinis yung kanyang pagkabutil. Kaya muna itong ano. Kitang-kita talaga po yung ano, yung quality ng ano, yung pinapagkakagamit ng biosol. Opo. Tapos yung mga nakaminising sa konsumo ng pataba. Yan. Balik sa Yes, ma'am. Ito po Ito si Yan po ang... ito talaga yung icon po. Hello, sir. Vicente Verdan. Hello po, sir. Opo, taga-Tanay po siya. Siya po yung una nating evangelist ng biosoil. When we do I the see. registration, siya po yung unang gumamit. Vicente Verdan. Tapos dito naman po sa Baras, yung current nating na inani. Dito naman po kay Pangulong Mario Abcede. Pangulo, andito na po si Direk. Ay, hello po. Sir. Direct body po. Yan po. Pwede pong... Pag nagkamit na tayo nun sa eskwela. Ay, opo. Nagbigay kayo ng tulong sa amin. Opo. Bakit naman hindi ako salamat naayudahan mo, direct body? Oo nga po. Bakit po nagkaganon? kapag nakakita sila, kilala. Nako. Napakalaking sa amin. Kami po yung muling nagpapasalamat sa inyo. Ay, salamat po, sir. Papakilala para lalo tayo nabibigyan ng biyaya. Grabe. Nachismis ko. Ngayon ko lang po nachismis yan. Talagang malaki ang puso. Totoo yun. Hindi po kayo marites. So, meron pa pong binubuhat. Ay, meron pa po. Apat na lang po. At tignan lang muna natin. Sige po. Ma'am, saan ba ka, ma'am? Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Magkita-kita po tayo sa National Dairy Summit sa Iloilo Convention Center, October 28 to 30, 2024. Pwede po kayong dumating at dumalo doon sa convention. Kasi yung inaani ko yung nakaraan dito, 16 lang. Ngayon? Yung malaking sangkal ko dito, dalawa sangkal yan eh. Oo. Ito, 19. Ngayon, kulang 30 eh. Baka maka 30 pa. Tapos yung kabila, 24. Balaki na isinulong parehas. Kaya tayo nandito ngayon sa Baras. Yan, ang Baras ay hindi ho yan bago sa akin. Dahil lagi po akong nandito sa Baras. Katuwa nga po. Lagi ninyo kami naaalala. Opo. So ngayon ay andito tayo dahil sa biosoils. Okay. So sir, bigyan mo muna kami ng konting introduction po muna, sir. Ako po si Alan, ang technician ng Biosoil. So, ang Biosoil po ay product from Germany. Okay. So, exclusive distributor po tayo dito sa Pilipinas, ang Lisiada Innovation Incorporated. So, ayan. So, ngayon, first time ho ba na gamit dito sa Baras, sir? opo. First time po na gumamit tayo ng Biosoil sa field trial po dito sa Barangay Santiago, Oo. Baras, Rizal. Ayan. Sir, pakilala muna tayo, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kasaka. Ako si Pangulong Mario Abcede, Pangulo po tayo ng Federasyon. At tayo po napasyalan ng Biosoil at pinaliwanag po sa atin kung ano po ang pwedeng magawa ng Biosoil. At hindi po tayo nagdalawang isip na ikangay subukan para sa ating mga kasaka.
At gusto ko rin kasi yung mga kasaka natin ay mayroong magandang ani, magandang kita. Kaya sabi ko, susubukan ko. At ang kinuha kong demo farm ay yung mismong palayan ko para ikangay matutukan ko. At siguro natutuwa po ako. At ang kinalabasan po ay napakaganda. At kumpara puro sa mga nakaraang pagsasaka ko, ay mahina po yung ani, baba pa yung timbang kumpara mo ngayon na talagang mataas ang timbang niya. At saka nakakatuwa po, hindi po ako gumamit ng insecticide. Talagang hindi po siya ginalaw ng insekto. At saka yung mga daga, parang malayo, parang hindi nila gusto yung amoy ng ating produkto. Kaya less po ako talaga sa lahat at talagang kinutukan ko at ginamitan ko ng 10 daliri ang paggagamas para hindi natin magamitan ng herbicide. Pero nakita po ang kinalabasan, ayan po yung mga sinako, talagang napakaganda po. Tingin ko talagang pinakamahinang timbang niya 50 hanggang 54, 55 isang sako. Okay. Yung hinarbisan mo, Pangulo, ay kalahating hektarya? Siguro mga lahat yan kulang kalahati o kalahati. Kalahati. Ilang kabans po ang na-harvest natin? Iyan kasi pagka tag-ulan, ang talagang napakababa ng inaani ko at hindi naman lingid sa inyo na kapag po wet season ay talagang meron po tayong mga sama ng panahon na dumarating at yan po yung nasubukan ko sa dumating na Karina, Habagat at saka Enteng. Pero tuntua po ako ngayon lang po hindi dumapa ang aking palay. Ibig sabihin napakatibay po ng kanyang puno kasi malalaki yung puno niya at yung ugat niya malakas kumapit. Kaya hindi po talaga humiga. Ngayon lang po ako hindi nahigaan ng palay ngayong dumating na kalamidad. Kaya nakakatuwa po na siguro hindi ako magdadalawang isip na ulitin uli ito at masubukan naman natin sa tag-araw. Kung talagang maganda ang kalalabasan. Pangulo, na bilang nyo na ilang sako? Nung nakaraan, ang nakuha ko 19. Nung gumamit ako ng biosoil ay naka-30 po. Naka-30 ako. Ibig sabihin ang laki nung itinaas ng ani ko. Halos doble. Oo, halos doble. Halos doble. Okay. At siguro nakita nila, kaya nga narito yung ibang pangulo. Ayan, may dumating na naman na isang pangulo na tinitingnan mamaya nila. Mamaya po, kakausapin natin sila. Maganda ba talaga yung kinalabasan kasi pinapunta ko sila rito. Sabi ko, tingnan ninyo. Sir, kayo naman po. Anong pangalan niyo po, sir? Ako po si Vicente Verdan. Ako po yung nagpapasalamat. Pangulo rin, sir? Opo, Pangulo po ako dati ng Ribic sa Rizal. Okay. Ako po muna yung magagalang sa ating mga bisita sa inyong lahat. At ako nagpapasalamat bilang ako taga-Tanay na ako po ay naimbitahan dito sa bayan ng Baras. Wow. Para makita ko ano ba yung talagang kagandahan ng biosoil. Kasi, pero nakagamit na rin. Sa totoo lang po, ako po ang unang gumamit ng biosoil. Okay. Ginamit ko po siya sa halaman. Sabi ko, ma'am, itry kaya natin sa palay. Kasi po, halaman doon ko po nasubukan, sa halaman lang, okay. Maganda na. Ako po, ay talagang organic po ang ginagamit ko pati. Kaya ako po, tuloy-tuloy na gumagamit na organic. Na ginamit ko po lalo ngayon sa palay. At yung po ngayon, bali tumatayo po na third cropping ko na siyang ginagamit. Kaya ako po tutuwa kay Mario kasi inadapt niya Ang gusto ko po talaga, sinabihan ko po yung aming technician na magbigay ka ng trial. Kasi hindi na, kung masasabing magaling ako magaling nga aking ginawa Gusto kong ma-trial nila. Yung silang mismo ang makakita. Kaya ako tuwan-tuwa sa Mario kasi mismo siya nakakita na ako rin ang unang nakakita na naibahagi ko na halos sa karamihan. Kaya ako nagpapasalamat sa tulong na ibinigay sa amin ng biosoil. Ang laking menos po talaga namin sa gastos. Kasi hindi lang gastos yung quality. Doon po kami nasisiyahan Hindi po siya yung sinasabing sirain. Yung tinawag ni Mario, binabagyo. Talaga pong totoo yung sinabi ni Mario na hindi po siya bahagya kagad. Bahagya man siyang humihilig pero hindi humiga. Kaya ako itutuwa. Kaya kung kayo po aming mga kasaka, ako po ay nagsasabi sa inyo gumamit po kayo. Hindi ko po namang sinasabing hindi maganda. Maganda po siya pero mas magaling po trial tayo pare-pareho at doon po nyo makita yung kaganapan. Para sila mismo. Yung po kasi kaganapan, yung po ang talaga magpapatunay sa atin. Okay. Sir, introduce din, sir. Ako po si Leo Dolyesen, sales consultant ng Biosoils. Okay. Sir, anong masasabi mo doon sa sinasabi nila ngayong feedback ng ating mga farmers?
Halos lahat po ng benepisyo na makakuha sa biosoil ay kanila na pong na-experience. Papahuli pa po ba kayo? Okay. Yung puno ng palay. Siya po kasi naging maraming ugat, kaya po siya naging matatag. Okay. Tapos, yung pong kanyang pangatawan, hindi po kagad siya, yung po ba tinatawag na nanunuyo kagad. Kasi yung po ang kaibahan ng organic. Okay. Hindi po yung natutuyo, hindi katulad ng synthetic na natutuyo kagad. Ang kakuhanan po niya kasi, dito po kasi sa butil ng palay, ang iba pong mga pamarano, dito po hindi po nagkakalaman halos ito. Oh, yung dulo. Itong puno. Totoo po. Oo. Ito, ang kagandahan nito, pati po punuan niya, meron pong taba ang butil. Opo. Hindi katulad noon, ang iba lang, hanggang dito lang, hindi sa batok, wala eh. Ito po, nagkaroon po ang batok niya eh. Yan po ang naging advantage ng palay na ito. Ito po kasi kaya po ganito mga kasaka, ito po ay walang gamit na chemical. Okay. Pero kung ito po ay meron po kayong makikitang kakaiba. Pero ito po, ginamit po lang talaga biosoil. Ito po naman tinatawag na meron pong uban. Okay. Yung po kasi kaya po may uban, at least po lang talaga yung uban. Pero ang uban po, mas magaling na makita ninyo dahil po, pag yan po ay puro may palay, ang kaganda po na may uban, yung pong susuporta sa uban, doon po sa may bungang palay na siya susuporta. Kaya ako po hindi natatakot na ang isang palay, may uban. Wag po lang magiging uban ay tatlo lang. Ano bang, asan ba yung uban dyan? Yan pong uban ay kaya po nagkakaroon ng uban minsan po ba sa hangin. Kasi kapag malakas ang hangin ay talagang natapat siya, namumulaklak siya, ay talagang nagkakaroon ng uban, nagiging maipas siya. Pero kung titingnan mo siya, talagang hindi siya masyadong inuban eh. Ito, tingnan niyo po, medyo talagang halos hanggang puno siya. Talagang purong palay eh. Oh. Kita naman ninyo, purong palay siya. Oh. Inabot pa ho ng bagyuan yan, pero tinan ninyo. Saka yung puno niya. Pero yung uban talaga sa mga magsasaka, hindi po nawawala yan. Talagang nagkakaroon po yan. Pero kumpara sa nakikita ninyo, talagang puro laman siya. Oh. Anong variety ho ba ito, sir? Ano pong variety ito? 216. 216. Kaya sabi ko, kung ako gagamit pa ng mga pantag-araw, halimbawa yung pang-4 na buwan, kasi pag tag-araw talagang magandang umani tayo eh. Baka pag ginamit ko itong biosoil sa tag-araw, mas maganda lalo. Baka maganda lalo ang nakukuha ko. Magaling kasi siya mag-preserve ng tubig ng lamig. Yung nag-hold siya ng lamig eh. Kaya yun ang kagandahan ng biosoil. Kung sa tag-araw eh, hirap tayo sa tubig, ay palagay ko sila nakapag-absorb ng tubig eh. Na para bang napipiit yung tubig sa ibabaw. Kaya miski walang masyadong tubig na dumarating, ay meron siya naka-stack pa. Kaya hindi tayo mahihirapan na less pa siya sa tubig talaga. Marami siyang maraming tulong ang nagagawa ng biosoil. Sabi ko nga sa insekto, sa mga daga, yung ibon dati pinamumugaran talaga inaapakan eh. Pero ngayon walang apak ako na nakita sa aking palayan. Pwede bang makita itsura ng biosoil? Ayan, tingnan nga natin, sir. Ayan ang packaging. Ayan. So may 5 liters at saka 1 liter. 1 liter. Okay. Sir, explain mo naman paano ginagamit. Ano yung tamang protocol? Maliban of course yung may sarili silang experience, 'di ba? Kasi yung ang ating mga farmers minsan talagang naggagawa sila ng sarili nilang proseso. Pero yung sa inyo po, ano po ang prosesong dapat gawin? Ang talaga pong standard na application po nito ay 4. Okay, 4. Okay. 7 days before transplanting, 7 days after transplanting, 7 days after transplanting, 15 days after transplanting, 15 days after the 15 days after the transplant. Second. 15 days. So, di 7 yun. Opo, third application po yun. Yung third application mo is ano lang yun, 7 days after the first The first after ulitin namin na. First 14 days. 7 days before transplanting. Second, sa lupa po yun. Second, Then 7 days after transplanting. Sa tanim naman po. Next, 14 days after transplanting. di ang pagitan nung pangalawa at pangatlo ay 7 days lang. Apo. Okay, and then po, 45 days na po, kaya bago naglilihi ang palay. Sa lupa ulit po. after transplanting pa rin Apo, ang after- basehan. Apo, after Okay. transplanting pa rin po ang basehan. Okay. Okay. So yun po yung recommendation talaga. Opo. Nalaman na natin yung tamang
application kailan. Okay. Gaano kadami ang linalagay per application? Madali lang po. Yung isang lata ng sardinas Okay. sa 16 liter na knapsack sprayer. Knapsack sprayer. Ihalo mo lang siya. Then pwede na. Ready to spray na po yun. Liquid po to, sir, no? Ang biocell ay liquid. Concentrate ito. Pero parang puti lang siya, no? Itsura. Colorless po. Colorless. Pero ang ganda sa lupa. Pero kailangan po ipanghalo nyo yung natural water lang po. Yung hindi yung Meaning, Manila water. meaning walang chlorine. walang chlorine. Untreated. Galing Untreated. sa sapa, sa ilog, sa irigasyon, Basta malinaw. sa ulan, pwede rin. Ayan. So, all in all, sa isang hektarya, ilang lata ng sardinas? 31 po. 31. Sa apat po na application ha. Kasi Yung apat ito good is, for 1 hectare. ito na, Ito na po yun. 5 liters, 5 liters good for 1 hectare. good for 1 hectare. Apat na aplikasyon, 31 na sprayer. Hatiin mo sa apat. Kumbaga, 1 liter and 250 ml bawat application. 1,250. Equally divided yun. Equally divided. Hindi yung Apat. mas marami dapat pag mas matanda yung halaman. Ay, Hindi. Equally divided. opo. Yan. Magkano naman, sir, ang ganito? SRP po nito ay 4,000 pesos lang. Napakalaki po ng diferensya. Ang Kung kayo po diferensya. nag-aabono, gagastos kayo ng 20 to 25,000 sa isang hektarya para sa abono. Ito, 4,000 lang po. 4,000 lang. Good for 1 hectare na po. For 1 hectare for the whole cropping cycle. Yes. Wow. Ito na po yun. To see is to believe. Nangyari na po ngayong araw. Ano, sir? Gaano kalaki na tipid mo? Tama po yung sinabi ni Sir kasi sa halaman po lang paghalaman ko, kita ko na eh. Lalo pa na magpalay ako, lalo akong nakatipid. Kaya yung pong mga dati ko synthetic na nakatabi, naroon, nakatabi lang. Naabot pa ng baha. Nakapanghihinayang eh. Okay. O mga yung ako talagang naging focus sa organic. Laki pong katipiran namin mga magsasaka na hirapan nga lang po kung kailan kami umidad na tsaka kami nakakita ng ganyan kaganda. Yung po talaga ang aming hindi po na kaya lang na iababahagi po namin mabuti sa aming kapwa. Hindi pa naman uli. Oo. Kaya pa naman magsaka eh. Kaya diba? pa rin po. Kaya lang gusto ko masubukan pang mabuti. Kaya lang hindi na. Babahagi ko na lang malakas yung aking kaalaman. Yung aming kagandahang paggamit ng bisoil. Opo. Pangulo, gaano kalaki ang natipid mo? Gaano kalaki ang ilalaki ng kita mo? Mga kasaka, sa totoo lang, talagang ang laki ng natipid ko. Kumpara po sa isa hektarya nga po, gumagamit po tayo ng 10 hanggang 12 sako na synthetic. Magkano yun magkano po ang katumbas halaga ng isang sako po ay nagkakahalaga po ng 2,000. Ibig sabihin, 20,000 hanggang 24. Kung gagamit ka ng synthetic sa isa hektarya. Pero pag ang gagamitin mo yung biosoil, sa isa hektarya, 4,000 plus lang po ang magagamit natin. Kaya less po tayo sa gastos pagdating sa pataba. Ngayon, pagdating po sa kita, ay palagay ko, kitang-kita naman. Talaga namimintugan sa ako at palagay ko sa timbang, hindi tayo malulugi sa timbang. Kaya magandang ani, magandang kita ang kinalabasan ng paggamit ng biosoil. Gusto ko lang po sana ipaliwanag kung ano po ang technology na saan technology po ba galing ang biosoil? At ano po ang ginagawa ng biosoil kapag na-spray na po ang lupa? So, ang paliwanag po diyan is ang biosoil po ay nagpaparami ng microorganisms na nasa lupa. Kaya yung sinasabi niya na parang naglumot. Opo. Yes, sir. Okay. So, siya po ang kumbaga paliwanag ko na lang ng mas madali sa madaling salita. Siya po ang naghahanap ng pagkain para sa ating tanim. Okay. Pararamihan niya po yung microorganisms na nasa lupa. So kung mataba po ang lupa, eventually ang tanim sigurado po. Okay. Okay. Sir, additional info, sir. Ang biosoil po, ang motto po ay Regenerative Sustainable Agriculture. Maraming salamat po. Yun yung key. Regenerative Sustainable agriculture. Ayan, sir. Pakita mo naman, sir, yung butil. Yung butil natin. Punta natin. Ayan na, ibaba natin. So ito po yung harvest ni Pangulo.
Hindi pa eh. So ilang sako po ito lahat, Pangulo? May mga 30 po yan. 30. 5. Overall, 58. Pakita natin nga, ganun mga kuya. Yun ang palay niya. Takutin ko pang dalawa. Kamay. Dalawang kamay, Pangulo. Dagdagan mo, Pangulo. Damihan niyo po. Yan. Ayan po ang pagkapalay niya, pintog. Bintog. Mapintog siya, mabilog. Hindi siya yung tulyapis na... siya, ano siya, malaki butil niya. At kaya mataas siya sa timbang. Siguro yung isang sako natin, titimbang po ito ng hindi ako magkakamali, nasa 52 pataas to. Hanggang 55. Kasi dati na akong nagsako ng ganito, talagang ang timbang niya, mayroon pang 56. Pero ito talagang 50 hanggang 55 ang mahina nito. 50 hanggang 55. At ito naman, ito sa timbang niya, tingnan mo, ang bigat niya. Ang bigat niya, isipin mo, ito pa lang yan, ang bigat na. Yan mo pa sa isang sako siya. Talagang magandang ani, mabigat sa timbang, kaya malaki kita natin. Ganun ho ang kahalagaan ng paggamit ng biosoil. Hindi po sa kayo iniingganyo ko dahil ako hindi po. Sinubukan ko po ito at ako mismo ang kumilos para malaman ko kung talagang maganda ba ang kalalabasan ng paggamit ng biosoil. At ito po hindi pa tapos. At itutuloy-tuloy ko po ito sa tag-araw para malaman po natin kung talagang maganda. Kasi hindi ko po udyukan ng aking kapwa magsasaka, ipapahamak ang kapwa ako magsasaka hanggat hindi ko talaga nasusubukan. Sir, pwede ba natin introduce yung ibang mga pangulo na kasama natin ngayon? Okay. Sir, dito tayo, sir. Sir, anong pangalan niyo, sir? Si Renato Bubang. Sir Renato. Okay, si Sir Renato ay magpapalay ka talaga. Pangulo rin po ako ng Farmers Association diyan po sa Upper Land. Sa Upper? Oh, okay. 108 hectares po ang cover ng aking nasasakupan. Malaki. Kaya yung nangyari dito kay Pangulong Absede ay amin po sinusubaybayan para meron kaming mga idea kung ano po ang aming gagamitin. Opo. Convinced ba kayo? Kasi siguro more or less nasa 4 months na namin siya sinusubaybayan. Nakaantabay nga kami. Habang tinatanim niya, inaalagaan niya, binapasyalan niyo rin. Ang kagandaan po pati dito sa kanyang nagamit na biosoil ay meron siyang immune sa insekto. So kaya yung magiging produkto ng palay, ang kalalabasan talaga hindi siya gaano sirain. Maliban na lang kung yung sa panahon. Lalo ngayon tagulan kung mababagyo. Siyempre sa ganda ng palay niya, pag binagyo yan, babara. Bigat eh. Awa naman ng Diyos, hindi naman nasira. So kailan kayo magta-trial? Ito pong papasok na panag-araw. Itong tag-araw? Na-claim nyo yung chooks to gunon? Opo. Sir, gusto subukan po namin sa bulay yan. Oo. Konti lang to, ha? Ilan mo ba kayo? Sir, halika. Ito naman, mega naman. Wala tayong chooks to go ngayon. Sir, mega sardines naman tayo ngayon. Sino pa? Wala. Sino pang wala? Opo. Ayan. Sir, sino pang wala? Kuya. Thank you. Ay, si Pangulo. Sino pa pang wala? Daddy t-shirt. Kayo. Si ma'am na lang. Daddy ko naman. Mga Pangulo. Bahala na po kung konti lang nadala namin. Ma'am, padala na lang kita. Sino pa mo? Ma'am, kahit na. Ay, nakilala po. Wala na, ano na pa. Apa. Saan tayo? Sasama daw tayo. Sunod po kami, ma'am. Sunod po kami ngayon.
Sir, kamusta ka? Ano na ano? Oo. Andito ka? Nag-ano daw. Kumusta yung farm mo? Okay naman. Ngayon, nagpalit ngayon ng ano? Ng tanim. Talong pa rin. Na-feature na natin. Ano, kaya po ba kayo ngayon? Oo, dito. Dito ko po binabaksa ang gulay ko. Ikaw nagbabagsa. Kaya nga sabi ko, tabla-tabla tayo, di ba sabi ko sa iyo. Ay, sige po. Kung hindi rin lang magiging maganda yung kalalabasan, sasantabi ko muna yung ano, doon tayo sa maganda, yung sa totoo. Yun, sa nakakita ko naman ngayon, talaga laki ng iniangat ng ani ko, laki ng iniangat. Taka siksik na siksik yung sako. Tsaka hindi ko siya nakitahan ng kagat ng atang niya. Yun ang isang kasi tuwing tagulan ako yung para bang tulyapis siya na hindi ganun kapintog yung palay niya tapos may kagat na atangya. Yun ang peste, atangya kung tawagin. Atangya. Yun ang nagpapahina ng timbang ng ano. Kasi ano pa lang siya, gatas pa lang siya, sinisip-sip na. Okay. Milking stage. Kaya malaking bagay na parang meron ng Libag sa tawag doon. Alright, so kasama pa rin natin si Sir Leo at saka si Sir Alan. At this time, Sir, i-recap natin. No? Nakita natin yung farmers happy doon sa result. In layman's term, of course, alam ko, very technical yan. No? But kung ipapaliwanag natin sa mga tao na pinakasimple, bakit to effective ang biosoil? Yung biosoil, Sir Buddy, ay nagiging daan na kung saan nire-reactivate po yung mga microorganism doon sa lupa. And pagka na-reactivate na po ay yung mismong microorganisms yung nagbibigay po ng mga nutrients na kailangan po ng ating halaman. In layman terms, parang dumarami po yung kusinero nila. Na kung saan sila po yung nagluluto ng ipapakain doon sa halaman. So ganun po yung pinaka-simplest, parang ina po sila ng tahanan, Sir Buddy, na maraming mga mother na nagluluto sa isang institution para pakainin yung it's also the same with the rice plants po natin. Yung mga plants. Apo. Kaya yung absorption ng plant ng nutrients mas madami. Mas madami po at mas mabilis pong ma-penetrate doon sa halaman natin. So, Sir Leo, parang parang ganito. Kung maganda po parang sa katawan ng tao, kung maganda po yung immune system natin, hindi po tayo nagkakasakit. Ganon din po yung mga halaman natin. Kapag in-applyan po ng biosoil, yung immunity po nila sa mga peste, sa insekto, very resilient po. Kaya pala sinasabi nila na hindi inatake ng peste. Yes. Yun po yung tinatawag na immunization and vaccinations. May ganung capacity po si biosoil. Nagiging protected po yung ating mga plants, yung ating crops, and any pest po. Yan po, Sir. Ayan. So, yun. So, narinig natin sa mga farmers, no? From palay to vegetable and other crops. Pwede. Oo. Sir, paano ho sila makakabili ng biosoil? Text lang po nila ako or tawagan po nila ako sa 0906-238-5267. At meron din po kaming landline, pwede po silang tumawag sa 8584-40, local ko po 1248. Ayan. Sir, ang area mo ay? Ang area ko pala ay sa norte. Norte, meaning Region 1, Region 2, Region 3. Region 3. Okay. Sir, kayo po? Ang area ko po, Sir Buddy, ay sa south. South. Anong regions po to, sir? So, Region 4, Region 4B, 5, and 6. Yes, sir. Yes, sir. Hanggang Visayas? Yes, sir. Hanggang Mindanao? Hanggang Mindanao. Ayan. Sir, ano naman ang contact details? So, maaari niyo po ako makontak sa 0917-249-2948. Alright, so I'm hoping po na makakolaborate po tayo ng mas marami para ma-monitor natin yung developments at marinig natin yung ibang farmers pa. Yes, sir. We'll get you updated. Sa lahat po ng ating viewers ay ini-invite po namin kayo na gumamit na po ng biosoils. Alright. Thank you so much.
Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.